Hi mga kabalag, welcome back sa isa na namang makabuluhang usapan. Ngayong araw pag-uusapan natin ang tungkol sa Department of Justice o DOJ. Ano nga ba ang trabaho nila? Gaano kalaki ang sahod ng isang DOJ Secretary tulad ni Boyeng Remulla? At ang tanong ng marami, judicial authority nga ba sila o hindi? Tara, alamin natin ang sagot at tuklasin kung bakit mahalaga ang papel nila sa hustisya sa ating bansa. At ngayon, narito ang mga sagot sa inyong mga tanong tungkol sa DOJ, pati na rin ang sahod na buwanan ng isang DOJ. Narito ang sagot sa inyong mga tanong tungkol sa DOJ. Tungkulin ng DOJ o Department of Justice. Ang Department of Justice or DOJ ay pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa pagpapatupad ng batas at hustisya sa bansa. Narito ang ilan sa mga pangunahing tungkulin nito. Imbestigahan at kasuhan ang mga lumalabag sa batas. Magbigay ng legal na opinyon at payo sa Pangulo at iba pang ahensya ng gobyerno. Mga siwa sa mga prosecution offices sa buong bansa. Patakbuhin ang mga tanggapan tulad ng NBI, PAO, Bureau of Correction at iba pa. Protektahan ang karapatang pantao at itaguyod ang patas na hustisya. Magkano naman ang buwan ng sahod ng DOJ Secretary, halimbawa, Boyeng Remulla? Ayon sa salary grade system ng gobyerno ng Pilipinas, ang Secretary ng DOJ ay may salary grade na 31 na may tinatayang buwan ng sahod na nasa 278,000 pataas. Base pay lamang, hindi pa kasama ang allowances at iba pang mga benepisyo. Ang DOJ ba ay judicial authority? Hindi. Ang DOJ ay hindi bahagi ng hadikatura o judiciary. Ito ay bahagi ng ehekutibong sangay ng executive branch ng pamahalaan. Ang judicial authority ay tumutukoy sa mga hukuman, courts tulad ng Supreme Court, Court of Appeals at iba pa na may kapangyarihang magdesisyon ng mga kaso. Samantalang ang DOJ ay bahagi ng executive branch na nagpapatupad ng batas, nag-iimbestiga at nagsasampa ng kaso sa korte pero hindi ito nagbibigay ng hatol. Sa pagtatapos ng ating usapan, naway nidagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa Department of Justice at ang mahalagang papel nito sa ating bansa. Tandaan natin, ang kaalaman ay kalayaan, kaya't maging mapagmatyag at mapanuri sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kung sa tingin ninyo mahalaga ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat at hanggang sa susunod na talakayan.